Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Ito muna kay De Lima. Kasi De Lima bitter dahil hindi makikita ang white sun sa Manila Bay. Okay? Sabi niya, for some idiotic inevitability. Inevitability. The DNR has caught the window dressing bag of this administration and has now decided to become the Department of Environmental Cosmetics. Ay, mali ba? Ano ba talaga ang prioridad nyo? Kailan ba kayo matututong makinig sa hinaing ng taong bayan? Yan tuloy, binarado siya ni Secretary Harry Roque. Baka gusto ni Secretary Harry Roque maging Secretary sa Department of Environmental Cosmetics. Biro lang, Sec Roque. Naintindi ako kung bakit hindi sang-ayon si Laila De Lima. Dahil hindi naman siya makikinabang, siya ay nakakulong at hindi makikita ang ganda ng Manila Bay. Correct! Wala na, after that, sunog na si De Lima. Diba, tama nga naman. Talaga, mabibiter ka talaga. Mabibiter ka, bantakin mo pinaganda yung Manila Bay tapos di mo naman makikita. Bitter ka talaga. Ate Liz Vlog, salamat sa member Samahan ng mga banateros. Thank you very much. Okay. Oy, JMac MHP, more power to you. We support you all the way here, San Diego. Salamat po. Uy, andali Pati ho ba dyan sa San Diego tsaka dun sa LA, California? Kasi kanina nagsabi sa LA, meron pang wildfire. Kasi alam ko sa San Francisco meron dyan sa Bay Area. Yan po ba sa may San Diego? Hindi ko alam kung saan yung San Diego pero nag-show na rin kami dyan. Hindi ko alam kung saan banda yan. Pasensya na. Pero meron po ba dyang wildfire fire ngayon? Ingat kayo Alam ko matindi yan Pag ganyan wildfire as in wild. Ingat kayo dyan. Wildfire dito sa Southern California. Buong Southern California? Ganun kalaki? Grabe, ang lupit. Ingat kayo Di ba delicates yan? Hindi ba kayo? May ginagawa naman yung gobyerno nyo? Ingat Wala po bang nabibiling Banat by t-shirt? Meron po sa Lazada po. Lazada. Daming wildfire. Ano ba? Mainit po ba dyan ngayon? Kaya nagka-wildfire? Ano ba nangyari? O may nagyoyosi lang, nagtapong. Roya Pana, salamat po sa $5. Sobrang init po ba? Sobrang init dyan? Yan na. It's too big to contain. Oh, grabe. We'll pray for you Ingat kayo dyan. Dito sa San Bernardino Country, meron active fire ngayon. Ano yan? Dahil sa ano ba yan? Sa Sa sunog. Init? Sa init sa buong California. Yearly yan. Talaga? So mas mainit dyan kaysa dito? Kasi dito, ang alam ko, ang mga nasusunog lang, yung mga katulad ni De Lima, tsaka mga dilawan na laging barado. Kasi hirit na puro sablay, barado tuloy sila, sunog na sunog sila. Kaya hindi dito kulay orange ang wildfire, kulay dilaw. 42 degrees Celsius. Ay, matindi yan. Inisip ko yung lagnat Biro lang. Matindi, ingat kayo dyan Nabasa ko ba yung post ni Oyo Boy Soto? Hindi ko, bakit meron? Dahil sa gender, ay nako. Ingat lang kayo ingat kayo Dry heat kasi bro, hindi katulad dito, humid. Okay. I understand. Kala mo, alam mo. Basta ingat na lang kayo dyan Pagka medyo feeling ninyo sobrang init na, ligo na lang kayo ulit. Okay. Ito na, next. After ni De Lima, ito. Kaya tuloy, ito, di ba, speaking of sunog, isa laging sunog na sunog ito si Ogie Rosa. Yan. Alam nyo kung bakit mahina ang utak ng mga dilawan? Kasi yung mga sinusundan nila, yung mga katulad nito. Kaya yung mga artista mali-mali ang kasi daw ito si Ogie Rosa, kesyo daw ito award-winning writer.
Hinahanap ko naman yung mga sulat niya, walang kwenta. Hindi nga kilala yung pinagsusulatan. Tapos wala kong kwenta yung mga sulat. Paulit-ulit lang. Eto ang hirit niya. Galit na galit sila, may foreign ownership daw ang Rappler at ABS at hindi raw Pilipino si Gabby Lopez. Pero sobrang excited sila sa dito telecommunity na 40% own ng China. Kakaiba. Sabi ko nga, ang tanga-tanga naman ito. Ang media, kailangan 100% Filipino. O kung gusto mo, Filipinx. 100% kailangan Filipino-owned ang media. Ang telco, hindi. Ang layo ng comparison. Ang tanga. Grabe, sabi ko, alang, hina naman ng kukote nito. Tapos, hindi niya binawi, hindi niya dinilit. Pinagtanggol niya pa. Kasi pinuna siya ng tao eh. Kahit siguro yung mga kakaibigan niya, uy, mali, post mo, mali. Hindi, ang sinasabi lang naman niya yung parang passion daw o yung kagustuhan o yung paghanga. Yan ang hirap sa inyo. Ang hirap sa inyo, laging emosyon yung hirit. Hindi emosyon ang issue sa buhay. Ang labanan ay batas. Lagi ho yan, batas ang usapan. Mapa kay Pemberto, alam nyo kasi ganyan ang kinagandahan kay Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte, it's always the law. Sa kanya, mapakalaban yan, mapakakampi yan, let's apply the law. Kaya nga kahit Amerikano yung si Pemberto, let's apply the law. Ang issue kasi sa buhay natin, yung hirap tayo sa... Kasi alam mo mga Pilipino, sorry pero totoo ito Kahit naman tayong DDS din minsan, medyo ganyan din. Kahit yung mga iba, walang ano ito. Sanay ho tayo sa hindi paninindigan yung batas. Sanay ho tayo dun sa pakiusapan. Diba? Sigurado ako marami sa atin mga may lisensya. Sa likod ng lisensya may calling card. Tapos may pirmadong, please extend courtesy. May ganyan-ganyan. Tapos nakapirmado si General. Ha? Ganyan eh. Ang batas, ayaw sundin. O kaya ang gagawin, pag nahuli, tawag. Yan ang unang gagawin. Tatawag sa kaibigang opisyal, general o sino man. Sundalo o pulis. O kaya opisyal ng gobyerno, tawag. Yan ang unang ginagawa. Pagkahuli, tawag. Hindi bigay lisensya. O di ba sa Amerika o Canada o sa Middle East. Pag kayo nahuli sa traffic, anong ginagawa? Unang ginagawa nyo, tawag ba kayo sa telepono? Hindi, di ba? Sa katunayan, kailangan yung kamay mo nasa wheels. Sa wheels. Manubela nga. Ganyan. Unless utusan ka na kunin mo na yung papel mo, tsaka mo lang aabot. Di ba? Hindi yung pagkahuli sa'yo. Major. Kasi nahuli ako dito, Major eh. Pwede makakausap mo? Di ba? Kasi nga hindi tayo nasanay sa ganyan eh. Yung law is law. Kaya nasanay tayo kay Kim Chiu, yung kay Kim Chiu, may batas. Pero pagka nag-comply ka, pwede mo nang hindi siya sundan. Alam nyo, kaya tama si Kim Chiu eh. Tama talaga si Kim Chiu. Yan ang kaugalian ng mga Pilipino. Yung batas, laging may exemption. Depende lang sa katungkulan mo. O kaya nga di ba may mga nakikita tayo, mga MMDA, traffic enforcer na walang helmet o kaya mga pulis pa walang helmet. Pero ako, sabi ko sa inyo, pag ako nakakita ng mga ganyan, sinasabihan ko talaga, sasagiin ko pa. Yung mga walang ganyan, ngayon nga kahit nga walang mask Kanina, bumili ako ng kinuwento pati yung pagbili. Basta may binili ako painitan sa appliance center. Tapos si aling nagbebenta doon, nakataas yung face shield niya. Requirement sa mall yan eh. Yung mga ibang kasama niya, naka-face shield na kababa. Sabi ko, handa ka ate. Sinita ko siya, sabi ko, hindi ka ba natatakot sa COVID? Biglang binaba yung face shield. Ako nakakalimutan lang kasi dami sinasabi. Sabi ko, alam mo bakit
May COVID ako eh. COVID survivor ako, sabi ko. COVID survivor ako, te. Alam mo ba na lintik ang pagdadaanan nung pag nagka-COVID ka? Ha? Alam mo ba, te, na pag nagka-COVID ka, ubos ang pera? Ako, ubos ang pera ko nung nagka-COVID ako eh. Alam mo ba? At sabi ko, sigurado ko sa'yo, pag nagka-COVID ka, mahihirapan ka, hindi mo kakayanin, hihingi ka ng tulong sa gobyerno. Alam mo ba yun, te? Ginanong ko talaga si ate, pero syempre maayos-ayos ha. Sinabi ko muna ang ganda ng lipstick mo. Kasi kailangan puri-purihin mo muna eh. Te, ang ganda ng lipstick mo ha. Ang ganda ng lipstick mo talaga, pulang-pula. Tapos kung pwedeng ganda ng makeup mo, ganyan muna. Tapos saka ako sinabi, te, hindi ka natatakot sa COVID. Pabiro ko sinabi. Ganun ba, sir? O di ilagay talaga siya. Hindi niya alam ang gagawin niya. Sinabi ko, COVID survivor ako eh. Lakay 357, salamat sa $10. Kaya marami nababaril dito sa US dahil imbes na nasa steering wheel ang kamay, bumubunot pa sa bulsa. Syempre, natural na defensive aid yung mga pulis. Sa atin, walang ganyan. Hindi lang bumubunot sa bulsa. Ha? Talagang kung ano-ano pang ginagawa. May cellphone. Diba sa ibang bansa nga, Lakay, bawal na meron kang alak na nakabukas, diba? Kung dapat man yan, nakabukas na dun sa trunk yan. Diba? Naalala ko yan kasi nung nasa Guam ako, nung syempre, lumalabas kami, konting ginom-ginom. Tapos, sabi nung kaibigan ko, uy, wag mo ilagay yan sa loob, kahit ubos na yan. Lagay mo yan sa likod. Kasi pag nahuli ka dito, diba? Ganon? Balik tayo dun kay ate. Kaya yung mga simpleng batas na ganyan, kasi feeling niya exempted siya kasi ano naman ako, nasa cashier ako, may shield naman dito. Kasi nga, we were not trained. Ito, simpleng batas lang yun Pero example na lang yan We were not trained as Filipinos to follow laws. Bakit? I don't know. Alam nyo kung bakit, mamaya explain ko. Mamaya. Punta tayo dyan. Kaya to si Ogie Rosa at saka yung mga dilawan, bugok kasi yan ang pina-follow nila. Lakay 357, yes, totoo yan, bawal sa passenger side. Diba? Punta tayo dito kaya ito naman. Ay, ito. Tawang-tawa ako dito. As in, tawang-tawa ako dito. Bakit? Ito. Nawala pala yung isang post niya. Yan. Ito yung post ni Francis Baraan. Isa pa itong ungas na dilawan So, propagandist ng dilawan to. Mamaya, explain ko kung bakit Itong si fake news queen, Francis Baraan, bumanat na naman. Sabi niya, you want to hear something funny, preposterous, and outrageous? Sabi ng PCOO, wala law trolls ang gobyerno. Nung tawag nila kay Mocha, TP, Topacio, Sonsa, Sasot, Mark Lopez, Trixie, Crazy, at Banat. If it quacks like a duck and walks like a duck, then it's a duck. Sabi ko, una sa lahat, natawa ko. Bakit? Aba! Naihanay tayo sa mga matatalino? Sabi ko, excuse mo hindi ako kasama dyan. Ako isang basagulerong tambay sa kanto lang na nakapaghawak ng cellphone at saka ng ganito at marunong lang talaga ako sa technology at kaya ako nagdadadak dito. Excuse me, hindi ako vlogger, hindi ako matalinong tulad yung mga binanggit mo except huwag na. Malilis tayo sa issue. Diba? At saka pangalawa, ito si Silent No More naman. Halos sabay silang naglabas niyan. So, ibig sabihin, medyo obvious kung sino ang admin ng Silent No More. Sabi niya, Dear fellow Filipinos, mukhang mas malaki pa ang nilalaang pera para sa DDS trolls at fake news pervasor kaysa sa COVID blah blah blah. Nandyan, tingnan na mga force ng atake kay BP Lenny blah 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 blah. Diyan ba nauubos ang pera ng gobyerno? Tas picture ni Mark Lopez, picture ni Mocha, ni Sasot,
At saka, yung isa, ha? At saka, sino ba itong nasa gitna? Itong mukhang teroristang to. Ha? Ang taba-taba naman yung inayupak na yan. Sino ba yan? Yung nasa gitnang nasa harapan na yan, ha? Ang pangit naman yung batang yan. Ano ba? Ay, matandang yan. Panot pa. Sabi ko nga, talagang nilagay ako sa gitna. Hoy, para sa kaalaman ninyo, ha? Para sa kaalaman nyo, wala ako. Tambay lang ako dito. Yung bunganga ko nga, wala lang eh. Kayo nagpapaniwala sa akin. Kayo talaga, oh. Walang kwenta ko ako. Bira kayo. Huwag nyo na akong pag-aksaya ng panahon. Yung mga nasa tabi yan, mga nag-research yan, magagaling-galing yan. As in, pag nag-English yan, wapak! Ha? Si Mark Lopez, ang talino rin yan. O si Mocha, bright yan. At saka grabe ang opisyal na, sobrang sipag na. O si Sasot, magaling yan sa geopolitics. Gam, salamat ha. Welcome to Banateros. O ha, salamat. O ayan, pagka sa mga gusto mag-join. Yung isang natakpan, magaling din niya mag-research daw. O ha? Pero yung nasa gitna, ang baho ng bibig niyang hinayupak na yan. Ang taba-taba pa. Ang taba-taba pa. Ba't ba sinasali ako dyan? Ano ba meron? Sus, ginuog yun. Anong nabasa ko ito, hindi ko alam kung matutuwa ako o matatawa ako o mabibuisi. Ba't nila dinadamay tayo, no? Next time, gawan nyo naman ako ng solo. Sabihin nyo, pangit, ganun, basagulero, mga kanto boy, bastos, ganyan. Huwag nyo ko isama sa mga matatalino, kayo naman.